Ang sakripisyo na walang hangganan ay nag-aanyaya ng pang-aabuso habang nagpapakasasa ang pamilya sa marangyang handaan na binayaran ni Wes. Siya at ang kanyang anak ay itinapon sa maalikabok na bodega. Diyan kayo bagay, malamig na utos ng kanyang biyenan. Ngunit tapos na ang pagiging martir. Babawiin niya ang lahat, ang pera, ang dignidad at ang kanyang buhay. Handa na ba silang harapin ang galit ng reynang pinabagsak nila? Doon kayo sa bodega matulog ni Alina ngayong gabi. May mas mahalagang bisitang darating at kailangan nila ang kwarto nyo. Ang boses ni Doña Milagros ay kasing lamig ng hanging amihan na pumapasok sa siwang ng bintana. Ngunit mas matalas pa ito sa kutsilyong ginamit ni Wespira sa paghiwa ng karne kanina. Wala itong bahid ng pag-aalinlangan, tila ba ang pagtatapon sa sariling menugang at apo sa isang madilim na imbakan ay kasing baliwala lamang ng pagwawalis ng dumi sa sahig. Napatitig si Wespira sa kanyang sariling mga kamay. Namumula pa ang kanyang mga daliri, nanginginig sa pagod matapos ang 8 oras na pagmamaneho mula Manila patungong Pampanga na sinundan agad ng maghapong pagluluto ng 12 putahe para sa Noche Buena. Amoy bawang pa ang kanyang balat at ang suot niyang mamahaling seda na blusa ay may mantsa na ng talsik ng mantika mula sa pagpiprito ng paboritong putahe ni Daniel. Sa loob ng 7 taon, ang mga kamay na ito ang bumuhay sa pamilyang Ortega. Ngunit sa gabing ito, tila wala itong anumang halaga. Ma? Gabi na. At malamig sa labas baka magkasakit si Alina. Mahina at halos pabulong na wika ni Wespira habang ang kanyang puso ay nagsisimulang kumirot sa tindi ng pagkabigo. Sumingit si Clarita habang abala sa pag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng malaking salamin sa sala. Ate Wes, huwag ka nang maarte. Isang gabi lang naman. Saka malinis naman doon. Pinawalis ko na kay Aling Maria kanina. Isipin mo na lang, para kayong nagka-camping ng anak mo. Isang mapanguyam na tawa ang kumawala sa mga labi ng kanyang bayaw habang nilalaro ang isang mamahaling kwintas na alam ni Wes na galing din sa sarili niyang bulsa. Lumingon si Wespira kay Daniel, ang lalaking nangakong magiging proteksyon niya sa harap ng altar. Ngunit gaya ng dati, nakatingin lamang si Daniel sa kanyang mga sapatos, tila mas interesado sa kinang ng leather kaysa sa dignidad ng kanyang asawa. Sige na, para walang gulo. Pasko naman, di ba? Pagbigyan mo na si Mama. Ang tanging lumabas sa bibig ni Daniel. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal na nagpamanhid sa kaliwang pisngi ni Wespira. Hindi ang lamig ng gabi ang nagpanginginig sa kanya, kundi ang katotohanang siya ay nag-iisa sa gitna ng mga taong itinuring niyang pamilya. Bit-bit ang isang maliit na bag at ang natutulog na si Alina, humakbang si Wes patungo sa likod ng bahay. Ang bodega ay isang maliit na istruktura na gawa sa semento, puno ng mga lumang kagamitan, alikabok at amoy ng pagkabulok. Sa gitna ng silid ay may isang manipis na kutsyon na nakalatag sa sahig, tila isang insulto sa lahat ng pagsasakripisyong ibinigay niya. Dahan-dahan niyang inilapag si Alina. Ang bata ay nagising. Ang maliliit na mata ay pumatak ang luha nang makita ang paligid. Mami, bakit tayo narito? Bad girl po ba ako? Bakit hindi tayo doon sa pink room ko? Naramdaman ni Wespira ang pagbara ng kung ano sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magwala. Ngunit ang tanging nagawa niya ay yakapin ang anak ng mahigpit. Hindi, baby. Brave girl ka kasi, kaya dito tayo magstay. Sleep na, Mommy is here. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang sunod-sunod na pagtunog ng kanyang cellphone mula sa loob ng bag. Sa pag-aakalang si Daniel ito na humihingi ng tawad, mabilis niya itong kinuha. Ngunit ang bumadya sa screen ay hindi mensahe ng pagsisisi. Ito ay isang abiso mula sa kanyang bangko. Isang malaking halaga. Ang perang inipon niya sa loob ng 6 na taon para sa college fund ni Alina ay katatapos lamang i-withdraw mula sa kanilang joint account. ₱250,000 ang nawala sa isang kisap mata.
Sa gitna ng kanyang pagkabigla, napatingin siya sa siwang ng pinto ng bodega patungo sa maliwanag na sala ng mansyon. Doon, nakita niya si Clarita na tumatalon sa tuwa habang hawak ang isang kulay orange na kahon, isang Hermes Birkin bag na matagal na nitong ipinaparinig. Sa tabi nito, si Daniel ay nakangiti. Tila ipinagmamalaki ang regalong binili gamit ang kinabukasan ng sarili niyang anak. Ang paningin ni Wesphira ay nagdilim. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Ang lahat ng pagtitimpi, ang lahat ng utang na loob na isinumbat sa kanya ay biglang naglaho at napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Tinitigan niya ang natutulog na si Alina at sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagiging marupok ni Wesphira ay tuluyan ng naputol. Kinuha niya ang kanyang cellphone at muling binuksan ang screen. Ang liwanag nito ay nagbigay ng anino sa kanyang mukha, na tila isang estatwang gawa sa yelo. Anong halaga ng pag-ibig kung ang kapalit nito ay ang mismong kaluluwa mo at ang kinabukasan ng iyong anak? Anong uri ng pamilya ang itinatayo sa ibabaw ng bangkay ng iyong dignidad? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, habang ang malamig na semento ng bodega ay unti-unting naging saksi sa pagsilang ng isang bagong Wesphira, isang reynang handang sunugin ang kahariang umapi sa kanya. Ang bawat hakbang ni Wesphira sa makintab na sahig ng mansyon ay tila isang pagtalikod sa 7 taon ng kanyang buhay na itinapon niya sa kawalan. Binuhat niya si Alina nang may higpit. Ang bigat ng bata ay hindi kasing bigat ng batong nakadagan sa kanyang dibdib. Sa dilim ng sala, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mga makukulay na bumbilya ng Christmas tree na tila nangungutya sa kanya sa gitna ng kanyang pagdurusa. Huminto siya sa tapat ng mahabang mesa. Naroon pa ang mga bakas ng marangyang handaan, mga platong may tira-tirang pagkain, mga basong may bahid ng alak, at ang malaking hamon na siya mismo ang nagluto sa loob ng maraming oras. Kaninang hapon, ang bawat hiwa niya sa karne ay may kalakip na pagmamahal at pag-asang magugustuhan ito ng kanyang biyenan. Ngayon, ang nakikita na lamang niya ay ang mga basura ng isang pamilyang nagpakasasa sa kanyang dugo at pawis bago siya itinapon sa bodega. Nakita niya si Daniel na mahimbing na natutulog sa sofa, ang bibig ay bahagyang nakabukas at ang malalim na paghinga ay nagpapahiwatig ng isang kapayapaang hindi karapat-dapat sa kanya. Ang lalaking ito, na dapat ay naging kuta niya, ay mahimbing na nananaginip habang ang kanyang mag-ina ay nanginginig sa lamig sa labas. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Wes. Dahan-dahan niyang inilapag ang susi ng mamahaling SUV sa ibabaw ng side table. Ang sasakyang siya ang nagbabayad ng monthly amortization, ngunit si Clarita ang laging gumagamit. Kinuha niya ang kanyang pitaka. Kinuha ang supplementary credit card na ibinigay niya kay Daniel para sa emergency. At sa isang mabilis na galaw ng kanyang mga daliri, binali niya ito sa dalawa. Ang tunog ng nabaling plastic ay tila musika sa kanyang pandinig. Ang unang tunog ng kanyang paglaya. Paalam, Daniel, bulong niya sa hangin. Ang boses ay wala ng emosyon, kasing tuyo ng mga dahon sa labas. Paglabas niya ng gate, ang malamig na hangin ng madaling araw ay sumalubong sa kanyang mukha. Hindi niya dinala ang SUV. Sa halip, naglakad siya palabas ng subdibisyon hanggang sa makarating sa highway kung saan naghihintay ang isang madilim na kalsada. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng taxi na kanyang pinara, naramdaman ni Wesphira ang unti-unting paglayo ng bigat sa kanyang balikat. Sa loob ng sasakyan, habang nakatingin sa naglalakihang mga bituin sa langit, hinayaan niyang pumatak ang isang huling luha para sa babaeng namatay sa loob ng bodega kanina. Nang makarating sila sa isang sikat na 5 bituin na hotel sa Manila, ang liwanag ng lobby ay tila isang yakap na nagsasabing ligtas na siya. Lumapit siya sa front desk
Ang kanyang tindig ay muling naging ang matatag na marketing director na kinatatakutan at iginagalang sa mundo ng negosyo. Isang suite please, ang pinakamaganda at pinakatahimik na kwarto nyo, wika niya sa receptionist. Nang iabot sa kanya ang keycard, naramdaman ni Wespira ang muling pagdaloy ng kapangyarihan sa kanyang mga ugat. Inihiga niya si Alina sa malambot at mabangong kama na malayo sa alikabok at amoy ng bodega. Umupo siya sa gilid ng bintana, pinagmamasdan ng unti-unting pagpula ng langit sa silangan. Hindi pa tapos ang laban. Ang pag-alis niya sa dilim ay simula pa lamang ng pagsikat ng isang araw na hindi na nila kailanman mapapatay. Inilabas niya ang kanyang laptop. Ang bawat pindot niya sa keyboard ay tila mga bala ng isang baril na nakatutok sa puso ng mga Ortega. May isang tawag siyang kailangang gawin sa kanyang abogado, isang utos na magpapabagsak sa mundong tinitirhan ni na Milagros at Clarita. Attorney Santos, pasensya na sa abala sa madaling araw na ito. Simula niya, ang boses ay kasing talim ng diamante. Gusto kong i-freeze ang lahat ng accounts ko, kabilang ang mga accounts kung saan ako ang primary holder at may mga supplementary cards. Ngayon din, huwag kang magtitira ng kahit isang kusing. Isinara niya ang laptop at huminga ng malalim. Ang katahimikan sa loob ng marangyang kwarto ay nabasag lamang ng mahinang hilik ni Alina. Ngunit sa likod ng katahimikang yon, alam ni Wespira na ang bagyong kanyang pinakawalan ay kasalukuyan ng patungo sa Pampanga, handang wasakin ang lahat ng bagay na itinayo sa kasinungalingan. Anong gagawin ng mga linta kapag wala na silang mahigop na dugo? Paano gigising si Daniel sa isang mundong wala na ang babaeng nagsilbing haligi ng kanyang buhay? Ang mga tanong na ito ay naiwang nakabitin sa hangin habang ang unang sinag ng araw ay tumama sa mukha ni Wespira, ang mukha ng isang reynang handa ng maningil. Ang unang sikat ng araw sa Pampanga ay hindi nagdala ng liwanag para sa pamilya Ortega, kundi isang madilim na katotohanang yayanig sa kanilang marangyang pamumuhay. Sa isang sikat na butik, sa loob ng isang malaking mall, malapad ang ngiti ni Clarita habang nakapila sa cashier. Sa kanyang braso ay nakasabit ang iba't ibang paper bag na naglalaman ng mga mamahaling sapatos at damit. Ito ang kanyang paboritong gawain tuwing umaga pagkatapos ng Pasko. Ang gastusin ng pera ng kanyang ate Wespira para i-reward ang sarili. Ma'am, decline po ang card. Mawalang galang na wika ng cashier pagkatapos nitong iswipe ang gintong card ni Clarita. Nawala ang ngikam. Wala ang ngiti sa mga labi ni Clarita. Ano? Imposible. Baka naman sira ang machine nyo. I-try mo ulit. Direct Rest ang may-ari ng card na yan. Hindi pwedeng walang laman yan. Muling sinubukan ng cashier, ngunit ang pulang ilaw sa machine ay tila isang mapang-asar na mata na nakatingin kay Clarita. Pasensya na po, ma'am. Pick-up card na po ang status. Ibig sabihin, ipinapakumpiska na po ito ng bangko. Naramdaman ni Clarita ang init ng hiya na umakyat sa kanyang mukha nang mapansin ang mga bulungan ng ibang mamimili sa kanyang likuran. Wait lang, I'll call my brother. Baka nagkamali lang ang bangko. Ngunit sa bawat tawag niya kay Daniel, tanging ang malamig na boses ng operator ang sumasagot sa kanya. Samantala, sa mansyon ng mga Ortega, ang boses ni Doña Milagros ay umalingaw-ngaw mula sa kusina hanggang sa garden. Wespira! Wespira! Nasaan na ang kape ko? Bakit ang dumi-dumi pa rin ng lababo? Napaka-irresponsable mo, talagang bata ka. Galit na humakbang ang matanda patungo sa likod ng bahay sa direksyon ng bodega. Wespira, lumabas ka riyan. Huwag kang mag-inarte dahil lang pinatulog ka rito. Tumigil ang tibok ng puso ni Milagros nang makitang bukas ang pinto ng bodega. Sa loob, ang manipis na kutsyon ay maayos na nakatupi. Ngunit wala na roon ang taong inaasahan niyang makikitang luhaan at nagmamakaawa. Wala na ang mga gamit ni Wespira. Wala na ang amoy ng pabango nito na dati ay kinaiinisan niya, ngunit ngayon ay tila nag-iwan
ng isang nakakangilong katahimikan. Sa loob ng mansyon, nagising si Daniel sa malakas na kalabog ng pinto. Nakita niya ang kanyang ina na hinihingal sa galit at ang kanyang kapatid na si Clarita na kapapasok lang, umiiyak sa sobrang kapahiyaan. Daniel, ang asawa mo, wala na sa bodega, sigaw ni Milagros. At ang card na ibinigay niya sa akin, ayaw nang gumana. Paano na ang pambayad ko sa kasino mamaya? Kuya, I was so embarrassed sa mall. Hiyaw naman ni Clarita, sabay bagsak ng mga paper bag na walang laman. Binaliwala ako ng cashier dahil declined ang card mo. Anong ginawa ni Wes? Bakit niya tayo pinapahiya ng ganito? Napatayo si Daniel. Ang kanyang diwa ay unti-unti nang nagigising sa bagsik ng katotohanan. Napansin niya ang side table. Doon, nakita niya ang binaling 2 na credit card at ang susi ng SUV. May isang pirasong papel sa ilalim nito na may nakasulat na iisang salita. Gamit ang pulang tinta. Sapat na. Hindi niya gagawin ito. Bulong ni Daniel, nanginginig ang mga kamay habang sinusubukang tawagan si Wes. Ngunit sa bawat pagring, tila ba unti-unti ring napuputol ang hininga ng kanyang marangyang buhay. Lumingon si Milagros sa kanyang tanging anak na lalaki. Ang kanyang mukha ay puno ng puot at kawalang hiyaan. Huwag kang tumayo lang dyan, Daniel. Pumunta ka ng Manila. Hanapin mo ang babaeng yan at hilahin mo pabalik dito. Sabihin mo sa kanya, wala siyang karapatang iwan ang pamilyang tumanggap sa kanya. Utang niya sa atin ang lahat. Kaya dapat lang nabayaran niya tayo. Tumitig si Daniel sa malamig at bakanting kusina. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang gutom. Hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa kawalan ng kalinga ng babaeng palagi niyang binabaliwala. Ngunit sa halip na pagsisisi, ang naramdaman niya ay ang takot na mawala ang lahat ng ginhawang nakasanayan niya. Sige ma, susunduin ko siya. Hindi siya makakalayo. Wika ni Daniel. Ngunit ang kanyang boses ay walang kasiguraduhan. Anong mangyayari sa mga linta kapag ang inakala nilang balon ng yaman ay naging isang pader ng yelo? Paano haharapin ni Daniel ang asawang hindi na tumitingin sa kanya ng may pagmamahal, kundi ng may pagkamuhi? Ang katahimikan sa mansyon ay tila isang babala ng isang mas malaking gulo, habang ang anino ng kahapon ay unti-unting nilalamon ng paparating na gabi. Emmy, maawa ka naman kay mama. Alam mo namang may sakit siya sa puso, di ba? Bakit kailangang umabot sa ganito? Ang boses ni Daniel ay nanginginig. Puno ng pagsusumamo na dati ay sapat na para palambutin ang puso ni Wespira. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga salitang iyon ay tila mga tuyot na dahon na tinatangay ng hangin, walang saysay at walang bigat. Sa loob ng malawak at malamig na conference room ng Calderon Marketing Group, nakaupo si Wespira sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa makintab na mahogany. Suot niya ang isang matingkad na asul na business suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay tila isang obra maestra na nililok mula sa pinakamatigas na marmol. Sa kanyang tabi ay nakaupo si Attorney Santos na tahimik na nag-aayos ng mga dokumento. Sa kabilang dulo, si Daniel ay mukhang isang ligaw na pusa na nabasa ng ulan. Gusot ang kanyang barong, may mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, at ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali sa ibabaw ng kanyang tuhod. Ang kaibahan ng kanilang kalagayan ay tila isang malalim na bangin na hindi na kailanman matatawid. Daniel, nandito tayo para pag-usapan ang mga legal na hakbang, hindi para makinig sa mga drama ng pamilya mo. Ang boses ni Wes ay diretsyo. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Let's stick to the facts. Facts? Ang fact ay asawa kita. Ang fact ay kailangan ka ng pamilya ko. Muling pag-iit ni Daniel, pilit na ibinabalik ang luma niyang kapangyarihan sa pamamagitan ng panunumbat. Pasko na Pasko, Wes! Imbes na nagdiriwang tayo, pinapahiya mo kami. Pinag-freeze mo ang mga accounts, pati si Clarita umiiyak dahil hindi niya mabayaran ang mga kinuha niya. Is this your way of revenge?
Dahan-dahang ibinaba ni Wespira ang kanyang mamahaling fountain pen. Ang tunog ng pagtama nito sa mesa ay tila isang babala ng paparating na hatol. Revenge? No, Daniel. This is called accountability. Isang bagay na mukhang hindi mo alam ang kahulugan. Inabot ni Wespira ang isang folder kay Attorney Santos na mabilis namang inilapag sa tapat ni Daniel. Basahin mo yan. Iyan ang bank statement ng joint account natin para sa college fund ni Alina. Noong bisperas ng Pasko, 11:00 ng gabi, kinuha mo ang 500,000 piso na inilaan ko para sa kinabukasan ng anak natin. Napatitig si Daniel sa mga numero. Ang kanyang lalamunan ay tila natuyuan. Kailangan lang kasi ni Clarita. Para sa image niya, babayaran ko rin naman yan. Gamit ang ano? Ang sahod mo na halos hindi sapat para sa luho ng mama mo. Putol ni Wes. Ang kanyang titig ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Daniel. Binenta mo ang kinabukasan ng sarili mong anak para sa isang Hermes bag. Hinayaan mong matulog ang asawa at anak mo sa isang madilim at mabahong bodega, habang ang kapatid mo ay nagpapakasasa sa perang hindi naman sa inyo. Sinubukan ni Daniel na tumayo. Sinubukan niyang abutin ang kamay ni Wes sa ibabaw ng mesa. Please, let's talk about this at home. I'm sorry, okay? I'll make it up to you. Just come back, kailangan ka ni Mama. Kailangan kita. Mabilis na iniwas ni Wespira ang kanyang kamay. Ang kanyang pag-atras ay tila isang malakas na pagtaboy. Huwag mo akong hawakan, Daniel. At huwag mo nang babanggitin ang salitang home dahil wala ka nang uuwian na bahay na pag-aari ko. I have already filed for a petition for legal separation and a temporary protection order. Parang gumuho ang mundo ni Daniel sa kanyang narinig. Ano? Wes, hindi mo pwedeng gawin ito. Paano si Alina? I'm her father. Isang ama na nagnanakaw sa sariling anak ay hindi karapat-dapat na tawaging ama. Wika ni Wes habang tumatayo at inaayos ang kanyang suit. Mula ngayon, lahat ng komunikasyon ay dadaan sa abogado ko. At tungkol kay Alina, huwag mo siyang lalapitan hanggat hindi mo na ibabalik ang bawat sentimo na kinuha mo. Lumakad si Wespira patungo sa pinto. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa sahig ay tila isang huling hantungan para sa kanilang relasyon. Huminto siya sandali nang hindi lumingon. Daniel, ang akala niyo noon ay ako ang pader na sumasalo sa inyo kapag nadarapa kayo. Ngayon, hayaan mong ipakita ko sa inyo ang tunog ng pagbagsak ng pader na yon. Iniwan ni Wespira si Daniel na nakatulala sa gitna ng malawak na silid, isang lalaking nawalan ng lahat dahil sa sarili niyang kahinaan. Sa labas ng silid, huminga ng malalim si Wes. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang ang taong minahal niya ay isa lamang palang ilusyon. Bakit ba napakatagal bago ko nakita ang tunay na kulay ng taong ito? Bakit hinayaan kong maging abo ang aking dignidad para lamang magbigay ng init sa mga taong walang ibang alam kundi ang manguha? Ang mga tanong na ito ay tila mga tinik na nanatili sa kanyang puso habang naglalakad siya patungo sa kanyang opisina kung saan ang isang bagong simula ay naghihintay. Nang sumara ang mabigat na pinto ng opisina, tila doon lamang nakahinga ng malalim si Wespira. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan na kanina pa nakahanda sa pakikipaglaban ay unti-unting nanghina. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa ibabaw ng malamig na kahoy ng kanyang mesa, hinahayaan ang bawat sentimo ng pagod na dumaloy mula sa kanyang sentido hanggang sa kanyang mga daliri. Sa loob ng silid na yon, ang tanging maririnig ay ang banayad na ugong ng aircon at ang sariling pintig ng kanyang puso na tila pagod na sa pakikipagkarera. Ang katahimikan ay nabasag ng marahan ng pag-alog ng pinto at ang anino ng isang tao ay pumasok sa loob. Hindi ito ang pabigla-biglang pagpasok ni Daniel. Ang mga hakbang na ito ay maingat, tila ba ayaw gambalain ang anumang natitirang kapayapaan sa silid.
Isang tasa ng mainit na tsa ang dahan-dahang inilapag sa gilid ng kanyang mesa. Ang usok nito ay may dalang amoy ng mansanilya na tila humahaplos sa naguguluhan niyang isipan. Chamomile tea. Alam kong mas kailangan mo ito kaysa sa matapang na kape sa mga oras na ito. Ang boses ni Javier Cruz ay kasing hinahon ng dagat sa madaling araw. Inangat ni Wes ang kanyang tingin. Nakatayo si Javier sa kanyang tapat. Ang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang Amerikana. Wala sa kanyang mga mata ang mapanghusgang tingin o ang nakakasakal na awa. Sa halip, naroon ang isang uri ng pagkilala, isang pagrespeto sa bigat ng pinagdadaanan ng isang babaeng pilit na itinatayo ang kanyang sarili mula sa abo. Salamat, Javier. Pasensya na sa eksena kanina. Mahinang wika ni Wes, habang inaabot ang mainit na tasa. Wala kang dapat ihingi ng paumanhin, Wes. Masasabi ko lang, ang pader na itinayo mo ay hindi para ikulong ang sarili mo, kundi para protektahan ang mahalaga sa'yo. At tama iyon, seryosong sagot ng lalaki. Saglit silang nabalot ng katahimikan, isang katahimikang hindi nakakailang. Sa mga oras na ito, ang presensya ni Javier ay tila isang ligtas na kanlungan, isang lugar kung saan hindi kailangang magpaliwanag si Wes o magpanggap na malakas. Ang pag-uusap ay napatigil nang marinig ang banayad na tunog ng kanyang cellphone. Isang video call mula sa kanyang anak. Sa isang saglit, ang matigas na anyo ni Wes ay naglaho at napalitan ng isang paglambot na para lamang kay Alina. Mami, look, ang ganda ng bagong house natin. At Mami, look, wala pong ipis dito. Malinis po ang floor. Ang masayang tinig ni Alina ay tila isang himig na nagpagaling sa lahat ng sugat ni Wes. Naramdaman ni Wes ang panunubig ng kanyang mga mata. Yes, baby, sabi sa'yo ni Mami. Diba? Diyan na tayo titira. Mami, I missed you. Come home early po, ha? I'll wait for you. Wika ng bata bago matapos ang tawag. Nang ibaba ni Wes ang telepono, nakita niyang nakangiti ng bahagya si Javier. Yan ang dahilan kung bakit ka lumalaban, di ba? Para sa kanya. Tumango si Wes. Ang kanyang determinasyon ay muling nagniningas. Inilabas ni Javier ang isang asul na folder at inilapag ito sa mesa. Dinala ko ang kontrata para sa bago nating regional campaign. Gusto kong ikaw ang mamahala nito, Wes. This is a big account. Sapat ito para masiguro na hindi mo nakakailanganin ang anumang tulong mula sa pamilyang yon. Ang tiwala ni Javier ay hindi lamang tungkol sa negosyo. Ito ay isang paalala kay Wes na sa kabila ng lahat ng pagyurak sa kanyang pagkatao, siya pa rin ang magaling at matalinong babae na hinahangaan ng marami. Salamat, Javier. Hindi ko ito sasayangin, wika ni Wes. Ang kanyang boses ay unti-unti nang bumabalik sa dating lakas. Tumalikod na si Javier para lumabas, ngunit huminto siya nang mapansin ang isang maliit na bagay sa sahig. Pinulot niya ang isang maliit na makulay na hairpin na pag-aari ni Alina na malamang ay nahulog sa bag ni Wes kanina. Maingat niyang pinunasan ang alikabok dito at inilagay sa ibabaw ng table ni Wes, malapit sa kanyang kamay. Ang simpleng galaw na yon ay nagpahiwatig ng isang uri ng pagkalinga na hindi kailanman naramdaman ni Wes mula kay Daniel. Nang maiwan siyang muli, tumayo si Wes at lumapit sa malaking bintana ng kanyang opisina. Sa labas, nagsisimula ng pumatak ang ulan. Ang mga guhit ng tubig ay gumuguhit sa salamin, tila ba mga luhang hindi na kailangang ilabas pa. Ngunit ang kanyang katahimikan ay naputol nang mapatingin siya sa ibaba, sa kalsada sa tapat ng gusali. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Nakatayo roon si Daniel, walang payong, basang-basa, at ang kanyang tingin ay nakapako sa bintana ng opisina ni Wes. Ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng pagkahumaling na may halong ginalit na selos, tila isang taong hindi matanggap na ang ibon na dating nakakulong ay natututo na ngayong lumipad ng mag-isa.
Ang bawat patak ng ulan ay tila nagpapatala sa tensyong nararamdaman ni Wes. Kahit milya-milya ang layo ng kanilang mga mata, naramdaman ni Wes ang panganib na dala ng kawalan ng pag-asa ng asawang unti-unti nang nawawala sa katinoan. Sapat na ba ang mga pader na itinayo ko para pigilan ang isang taong walang nang mawawala? Ang tanong na yon ay sumabay sa dagundong ng kulog sa malayo, habang ang anino ni Daniel sa ilalim ng ulan ay nananatiling hindi kumikilos, tila isang sumpa na tumutangging maglaho. Habang unti-unting bumabango ng bagong buhay ni Wespira sa Manila, ang mansyon ng mga Ortega sa Pampanga ay unti-unti namang nilalamon ng anino ng sarili nilang kasakiman. Ang karma ay hindi dumarating ng may malakas na babala, kundi dahan-dahan itong gumagapang sa mga sulok ng bahay na dati ay puno ng mapangaping tawanan. Sa isang marangyang restaurant sa Clark, si Clarita ay nakaupo kasama ang kanyang mga kaibigang kasing hambog niya. Naroon din ang lalaking matagal na niyang pinupursige, isang mayamang negosyante na akala ay kasing yaman din niya ang mga Ortega. Masayang nagkukwentuhan ng grupo habang ang mesa ay punong-puno ng mga pagkaing hindi nila kayang ubusin. "I'll take care of the bill, guys. Don't worry." Nakangiting wika ni Clarita habang iniaabot ang kanyang card sa waiter ng may kasamang yabang. Ngunit ang ilang minutong paghihintay ay naging tila habang buhay nang bumalik ang waiter na may kasamang manager. "Ma'am, pasensya na po. Ang card niyo po ay naka-freeze at ayon sa bangko, may outstanding balance pa po kayo na hindi nababayaran sa loob ng 3 buwan." Ang katahimikan sa mesa ay tila isang mabigat na kumot na bumalot kay Clarita. Nakita niya ang palitan ng tingin ng kanyang mga kaibigan, mga tinging puno ng pangungutya. Ang lalaking katabi niya ay dahan-dahang tumayo, kinuha ang kanyang coat at nag-iwan ng isang malamig na sulyap. "Akala ko ba, Clarita, stable ang family niyo? I don't date women who can't even pay for their own lunch." Sa isang iglap, iniwan si Clarita ng lahat. Sa kanyang pagmamadaling tumayo dahil sa hiya, nasabit ang kanyang bagong Hermes bag sa gilid ng mesa. Ang tunog ng pagkapunit ng mamahaling balat nito ay tila isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Ang bag na binili, gamit ang nakaw na pera, ay mayroon na ngayong mahabang pilat, kasing pangit ng kanyang ugali. Samantala, sa loob ng mansyon, hindi rin nakaligtas si Doña Milagros. Nag-imbita siya ng kanyang mga kumare para sa isang tea party upang ipagmalaki ang kanyang mga bagong alahas. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagtitipon, dumating ang 2 lalaking naka-uniforme. "Ma'am, kami po ay mula sa electric company. May 3 buwan na po kayong hindi nakakapagbayad ng kuryente. Pinaputol na po ito mula sa main post." Wika ng isa sa mga lalaki. Wala pang ilang minuto, ang malaking chandelier sa sala ay dahan-dahang namatay. Iniwan ang buong mansyon sa ilalim ng madilim at mainit na hapon. Ang mga bisita ni Milagros ay mabilis na nagpaalam. Ang kanilang mga bulungan tungkol sa paghihirap ng mga Ortega ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Nang dumating si Daniel mula sa Manila, pagod at basa pa mula sa ulan, sinalubong siya ng isang bahay na tila isang abandonadong gusali. Walang ilaw, walang pagkain sa mesa, at ang tanging sumalubong sa kanya ay ang mga sigaw ng kanyang ina at kapatid. "Daniel, anong klaseng lalaki ka? Bakit hinayaan mong mapahiya kami ng ganito?" Sigaw ni Milagros habang pinapaypayan ang sarili dahil sa init. "Gawan mo ng paraan. Tawagan mo ang asawa mo. Sabihin mo sa kanya, mamatay ako kapag hindi niya ibinalik ang kuryente at ang mga accounts namin. Kuya, look at my bag. Sira na. At iniwan ako ng boyfriend ko dahil sa'yo." Yaw naman ni Clarita habang ipinapakita ang punit na bag. Sa gitna ng kadiliman at ng mga boses na tila mga linta na sumisipsip sa huling hibla ng kanyang katinuan, isang bagay ang biglang pumutok sa loob ni Daniel. Tumingin siya sa kanyang ina at kapatid. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang pagkamuhi na ngayon lamang niya naramdaman. Puro kayo pera. Puro kayo luho.
Nakita niyo ba kung anong nangyayari sa akin? Binura na ako ni Wes sa buhay niya dahil sa inyo. Sigaw ni Daniel. Ang kanyang boses ay tila isang kulog na nagpayanig sa madilim na sala. Sa sobrang galit na hagip ng kanyang kamay, ang isang mamahaling florera sa gilid ng pinto. Ang tunog ng pagkakabasag nito sa sahig ay tila isang huling hantungan ng kanilang pekeng katanyagan. Wes was the only one who truly cared for this family. At tinapon niyo siya sa bodega. Ninakawan niyo ang anak ko. Ngayon, dumanas kayo sa dilim dahil pagod na akong maging tagasalo ng mga kasalanan niyo. Napatigil si Milagros. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at sa isang mabilis na galaw, hinawakan niya ang kanyang dibdib at dahan-dahang napaupo sa sofa, hinihingal at tila nawawalan ng malay. Daniel, ang puso ko, papatayin mo ba ako? Isang klasikong eksena ng pagmamanipula. Nakita ni Daniel ang bawat pag-arte ng kanyang ina, ang bawat pekeng hingal na dati ay nagpapalambot sa kanya. Ngunit ngayon, ang tanging nararamdaman niya ay ang pagkasuka. Tumalikod si Daniel. Hindi pinansin ang mga tawag ni Clarita at ang mga daing ni Milagros. Lumabas siya ng mansyon at malakas na isinara ang pinto. Iniwan ang dalawang babaeng dati ay naging sentro ng kanyang mundo. Sa gitna ng kadilimang sila rin ang gumawa. Ang bawat hakbang ni Daniel palayo sa bahay ay tila isang pagtakas mula sa isang kulungang gawa sa ginto. Ngunit sa kanyang isipan, isa lamang ang malinaw. Ang dilim sa mansyon ay wala pa sa kalahati ng dilim na kasalukuyang bumabalot sa kanyang hinaharap. Ang ulan sa Manila ng gabing iyon ay tila mga luhang walang katapusan, malakas at malamig, na tila gustong hugasan ang lahat ng dumi sa kalsada. Ngunit para kay Daniel, ang bawat patak ng tubig ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat habang nakatayo siya sa tapat ng marangyang kondominium ni Wespira. Basang-basa ang kanyang lumang jacket, ang kanyang mga sapatos ay puno ng putik. At ang kanyang buong katawan ay nanginginig hindi lamang sa lamig, kundi sa gutom at pagod. Siya ay mukhang isang basang sisiw, isang anino ng lalaking dati ay kasing tikas ng mga gusali sa paligid niya. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng dahan-dahang pagdating ng isang itim na sasakyan. Huminto ito sa tapat ng lobby at mula rito ay bumaba si Javier Cruz. Maingat at puno ng kalinga na binuksan ni Javier ang isang malaking payong. Sinisiguradong walang kahit isang patak ng ulan ang dadapo sa suot na mamahaling silk na damit ni Wespira. Nang lumabas si Wes sa sasakyan, ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila lumaban sa amoy ng basang semento. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng labi. Sa tabi ni Javier, mukha siyang isang reynang protektado ng kanyang tapat na kabalyero. Wes, ang boses ni Daniel ay halos hindi marinig. Paos at puno ng panginginig. Napatigil sina Wes at Javier. Tumingin si Javier kay Wes, naghihintay ng senyales kung dapat ba niyang paalisin ang lalaking tila isang pulubi sa kanilang harap. Ngunit tinitigan lamang ni Wes si Daniel, isang titig na walang galit, kundi isang mas masakit na emosyon. Ang kawalan ng pakialam. Wes, please, pakinggan mo ako. Muling pagsusumamo ni Daniel, humahakbang siya palapit, ngunit agad na humarang si Javier. Ang kanyang katawan ay tila isang pader na hindi matitibag. Don't come any closer, Daniel. Ang boses ni Javier ay mahinahon, ngunit may dalang awtoridad na nagpaurong kay Daniel. Wes, wala na akong matuluyan. Pinalayas ako ni Mama dahil hindi ko na maibigay ang gusto nila. Wala na akong pera, wala na akong trabaho. Sa gitna ng malakas na ulan, biglang bumagsak ang mga tuhod ni Daniel sa semento. Ang tunog ng kanyang pagluhod sa gitna ng maruming tubig ay tila isang huling hantungan ng kanyang dignidad. Patawarin mo ako, Wes. Gagawin ko ang lahat. Magiging maayos akong asawa. Pangako. Please, iuwi mo na ako. Umiyak si Daniel.
Ang kanyang mga luha ay humalo sa ulan na dumadaloy sa kanyang mukha. Ngunit si Wesphira ay nanatiling nakatayo, hindi gumagalaw. Pinagmamasdan ng lalaking dati ay sentro ng kanyang mundo na ngayon ay nagmamakaawa sa kanyang paanan. Dahan-dahang humakbang si Wes, sapat lamang para makita ni Daniel ang lamig sa kanyang mga mata. Luha mo ba ang magbabalik ng kinabukasan ng anak natin, Daniel? Luha mo ba ang maglilinis sa bodega kung saan mo kami itinapon? Nagkamali ako. Nabulag ako. Hindi ka nabulag, Daniel. Pinili mo. Pinili mong nakawin ang pangarap ni Alina para sa luho ng pamilya mo. Pinili mong manahimik habang tinatrato kaming basura. Ang boses ni Wes ay kasing talim ng diamante. Bawat salita ay tila isang sugat na hindi nahihilom. Ang luhang yan ay hindi para sa amin. Ang luhang yan ay para sa sarili mo dahil wala ka ng mahihigop na ginhawa mula sa akin. Tumalikod si Wesphira. Ang kanyang desisyon ay kasing tatag ng gusaling kanyang tinitirhan. Habang naglalakad siya palayo, ang manipis na daliri ni Daniel na nanginginig sa lamig ay naging sanhi upang ang kanyang gintong singsing sa kasal, ang simbolo ng sumpaang matagal na niyang sinira, ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang daliri. Ang gintong singsing ay bumagsak sa putikan, unti-unting lumubog sa dumi ng kalsada hanggang sa hindi na ito makita. Isang simbolo ng isang relasyong tuluyan na ring nabaon sa limot. Wes! Wes! Huwag mo akong iwan! Ang hiyaw ni Daniel ay tila isang desperadong awit na nilamon ng dagundong ng kulog. Hindi lumingon si Wesphira. Pumasok siya sa elevator kasama si Javier at sa pagsara ng pinto, tila doon din nagtapos ang huling kabanata ng kanyang pagiging martir. Iniwan niya si Daniel sa ilalim ng ulan, isang lalaking kailangang matutong tumayo gamit ang sarili niyang mga paa, sa gitna ng baha ng sarili niyang mga pagkakamali. Ngunit ang gabi ay hindi pa natatapos para kay Daniel. Sa kanyang pag-uwi sa isang tinitirahang mumurahing pansamantalang silid, may isang puting sobre ang nakasabit sa kanyang pinto. Sa loob nito ay ang opisyal na summons mula sa korte, isang petisyon para sa sole custody ni Alina at ang tuluyang pagbura sa kanyang pangalan bilang ama sa lahat ng legal na dokumento ng bata. Ang bawat letra sa papel ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang huling pag-asa. Paano niya lalabanan ng isang babaeng mayroon ng lahat habang siya ay wala na, kahit anong hawak kundi ang kanyang pagsisisi? Ang dilim ng gabi ay tila mas lalong bumigat, habang ang tunog ng ulan sa bubong ay tila isang paalala na ang panahon ng paniningil ay kasalukuyan pa lamang nagsisimula. Ang loob ng silid ng korte ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan, isang katahimikang tanging ang mahinang pag-ikot ng ceiling fan ang nagbibigay ng tunog. Sa puting pader, ang sagisag ng katarungan ay nakasabit ng may awtoridad. Tila ba nagmamasid sa bawat kasinungalingang ilalabas sa loob ng 4 na sulok na ito. Si Doña Milagros ay nakaupo sa kabilang panig, may hawak na panyo na paulit-ulit niyang idinadampi sa kanyang mga mata. Suot niya ang isang itim na belo, tila ba ipinapakita sa lahat na siya ang biktima sa sitwasyong ito. Ang bawat hikbi niya ay may kasamang lakas na sapat lamang para marinig ng mediator. Wala po akong ibang hangad, kundi ang makasama ang aking apo. Ang boses ni Milagros ay nanginginig, puno ng pekeng pait. Inilayo siya sa amin ng kanyang ina nang walang pasabi. Bilang lola, may karapatan din po ako. Ang pamilya Ortega ay isang marangal na pamilya. Hindi namin deserve na ituring na parang mga kriminal. Sa kabilang banda, si Wesphira ay nakaupo ng tuwid, ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa ibabaw ng mesa. Wala siyang suot na belo, walang hawak na panyo. Ang tanging bitbit niya ay ang isang asul na folder na naglalaman ng katotohanang matagal na niyang itinitimpi. Madam Mediator, tapos na po ba ang palabas ng aking dating biyenan? Ang boses ni Wes ay mahinahon, ngunit kasing talim ng isang operasyon.
Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na voice recorder at isang makapal na dokumento. Ito po ang mga bank statement na nagpapatunay na ang pamilyang marangal na binabanggit niya ay nabubuhay sa pawis ko sa loob ng 7 taon. At ito, pinindot ni Wes ang recorder, ay ang audio recording noong gabi ng Noche Buena sa loob ng bodega. Mula sa maliit na speaker, umalingaw-ngaw ang boses ni Milagros sa loob ng silid. Doon kayo sa bodega matulog ni Alina ngayong gabi. Diyan kayo bagay. Kasunod nito ang boses ni Clarita na tumatawa at ang tunog ng pag-iyak ng isang batang 6 na taong gulang. Napatigil si Milagros sa kanyang pag-arte. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Maging ang mediator ay napahinto. Ang kanyang paningin ay naging matalas at puno ng pagkasuklam habang tinitingnan ng matandang babae. Ang karapatan sa isang bata ay hindi ibinibigay sa mga taong itinuturing na basura ang kanyang ina. Mariing wika ng mediator, ang kanyang boses ay puno ng babala. Huwag ninyong subukang gamitin ang korte para sa inyong mga personal na manipulasyon. Si Daniel, na nakaupo sa tabi ng kanyang ina, ay hindi man lang makatingin kay Wes. Ang kanyang balikat ay bagsak, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Nararamdaman niya ang bawat tingin ng mga tao sa loob ng silid na tila mga latigo na humahagupit sa kanyang pagkatao. Gusto kong linawin ang aking mga hiling. Pagpapatuloy ni Wespira, ang kanyang paningin ay diretso sa mediator. Ayoko ng kahit isang sentimo mula kay Daniel Ortega. Hindi ko kailangan ng pera niya. Ang tanging hiling ko ay ang sole custody ni Alina at ang pagbabawal sa pamilyang ito na lumapit sa anak ko sa loob ng 500 metro. Kaya kong itaguyod ang anak ko ng mag-isa, gaya ng ginagawa ko simula pa noong una. Daniel, huwag kang papayag! Sigaw ni Milagros, kinalabit ang braso ng anak. Ang apo ko! Hindi pwedeng makuha niya ang lahat. Ngunit sa sorpresang ikinabigla ng lahat, dahan-dahang tumayo si Daniel. Sa unang pagkakataon, tumingin siya kay Wes. Isang tinging puno ng pagsuko at isang uri ng respeto na huli na para sa kanilang dalawa. Sige, mahinang wika ni Daniel. Sumasang-ayon ako sa lahat ng gusto ni Wes. Ibibigay ko ang sole custody sa kanya at nangangako akong hindi kami lalapit sa kanila. Daniel, baliw ka na ba? Hiyaw ni Milagros. Tatayo sana ito para sampalin ang anak, ngunit mabilis na humarang ang gwardiya sa loob. Dahan-dahang inayos ni Wespira ang kanyang suot na damit. Pinaplansa ang mga gusot sa kanyang palda, gamit ang kanyang palad ng may buong kapanatagan. Isang golden moment ng tagumpay, ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay muling nabuo sa sandaling iyon. Nang matapos ang sesyon, naglalakad si Wespira palabas ng lobby ng korte nang biglang sumulpot si Milagros mula sa gilid. Ang mukha ng matanda ay puno ng puot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Walang hiya ka! Inagaw mo ang anak ko! Inagaw mo ang lahat sa amin! Sa isang mabilis na galaw, itinaas ni Milagros ang kanyang kamay para sampalin si Wes. Ngunit bago pa dumapo ang palad ng matanda, isang malakas na kamay ang sumunggab sa kanyang pulso. Hindi si Javier ang humarang. Ito ay si Daniel. Tama na ma. Ang boses ni Daniel ay malalim at puno ng kapangyarihan na ngayon lamang narinig ni Wes. Huwag na huwag mong dudungisan ang mga kamay mo sa asawa ko. Tapos na tayo rito. Umuwi na tayo sa bahay na wala ng ilaw dahil iyon ang nararapat sa atin. Napatitig si Wespira sa eksenang yon. Nakita niya ang pagbagsak ng huling bakas ng awtoridad ni Milagros sa harap ng sarili nitong anak. Sa kabila ng lahat, isang bahagi ng puso ni Wes ang nakaramdam ng isang munting kapayapaan. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa katotohanang sa wakas. Natuturing tumayo si Daniel kahit huli na para sa kanila. Gayunpaman, habang naglalakad si Wes patungo sa kanyang sasakyan, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Bakit biglang bumigay si Daniel? Mayroon pa ba siyang hindi alam tungkol sa mga plano ng lalaking ito?
Ang cliffhanger na ito ay tila isang munting ulap sa gitna ng kanyang maliwanag na tagumpay, habang ang tunog ng pagsara ng pinto ng kanyang kotse ay nagpahiwatig ng simula ng isang panibagong laban. Ang bawat gamit na inilalagay ni Daniel sa loob ng kanyang luma at kupas na backpack ay tila isang piraso ng kanyang dating pagkatao na itinatapon niya sa kawalan. Iniwan niya ang kanyang mga mamahaling polo, ang kanyang mga sapatos na gawa sa balat ng hayop, at ang lahat ng bagay na binili gamit ang pera ni Wes Pira. Sa huli, ang tanging dala niya ay ilang piraso ng t-shirt, maong, at ang kanyang dangal na pilit niyang binubuo mula sa pagkakadurog. Daniel, huwag kang maging hibang. Saan ka pupunta? Sa kalsada? Sa ilalim ng tulay? Ang boses ni Doña Milagros ay puno ng panginginig, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa takot na mawalan ng huling tagapagsilbi. Wala kang alam sa hirap. Mamamatay ka sa gutom. Hindi lumingon si Daniel. Isinakbit niya ang bag sa kanyang balikat at tumingin sa huling pagkakataon sa malawak na sala ng mansyon na ngayon ay balot na ng kadiliman dahil sa putol na kuryente. Mas mabuti pang mamatay sa gutom, Ama, kaysa mamatay sa konsensya dahil sa panunuso sa taong walang ibang ginawa kundi mahalin tayo. Ang pintong isinara ni Daniel sa kanyang likuran ay nag-iwan ng isang tunog na kasing lalim ng isang libing. Lumipat siya sa isang maliit na paupahang silid sa gilid ng isang maingay na riles sa Caloocan. Ang bubong ay gawa sa manipis na yero na nag-iimbak ng init ng araw sa tanghali at nagpapatulo ng tubig ulan sa gabi. Ang dingding ay gawa sa plywood na may mga ukit ng nakaraan ng mga dating nangupahan doon. Dito, ang tanging kasama ni Daniel ay ang ingay ng lungsod at ang sariling anino na tila nagtatanong kung kaya ba niyang panindigan ang kanyang desisyon. Kinabukasan, ang mga kamay ni Daniel na dati ay tanging ballpen at mouse lamang ang hawak ay humawak sa magaspang na hawakan ng pala at mabibigat na sako ng semento. Pumasok siya bilang isang ordinaryong obrero sa isang construction site. Hoy Ortega, bagalan mo pa at baka abutin tayo ng Pasko rito. Sigaw ng kapatas. Ang boses ay puno ng pangungutya habang nakatingin sa dahan-dahang paggalaw ni Daniel. Akala ko ba engineer ka? Bakit parang hindi ka pa nakakahawak ng semento sa buong buhay mo? Hindi sumagot si Daniel. Pinunasan niya ang pawis na humahalo sa alikabok sa kanyang mukha. Ang bawat sako ng semento na pinapasan niya ay tila ang bigat ng lahat ng kasalanang nagawa niya kay Wes at Alina. Ang hapdi ng sikat ng araw sa kanyang batok ay tila isang paraan ng langit upang sunugin ang kanyang mga pagkakamali. Sa dulo ng unang linggo, natanggap ni Daniel ang kanyang unang sahod, mga lukot na perang papel na may amoy ng pawis at paghihirap. Hindi niya ito ginastos para sa sarili. Pumunta siya sa pinakamalapit na bangko, ang kanyang suot ay marumi pa at puno ng mantsa ng pintura. Dahilan upang tingnan siya ng gwardiya nang may pagdududa. Sa loob ng kanyang opisina sa Manila, napatigil si Wes Pira nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang abiso mula sa bangko. May nagdeposito ng 3,000 piso sa account ni Alina. Ang mensahe sa transaksyon ay maikli. Para sa kinabukasan ni Baby. Tinitigan ni Wes ang screen ng kanyang telepono. Ang halagang yon ay napakaliit kumpara sa kalahating milyong ninakaw ni Daniel. Ngunit alam ni Wes ang bigat ng bawat sentimo nito. Gayunpaman, hindi siya natinag. Akala mo ba sapat na ito? Bulong niya sa hangin habang ibinabalik ang telepono sa mesa nang may kasamang pag-aalinlangan. Ang tiwala ay hindi nababayaran ng pera, Daniel. Nang gabing iyon, nakaupo si Daniel sa sahig ng kanyang maliit na silid. Tanging isang maliit na bumbilya ang nagbibigay ng liwanag. Kinuha niya ang isang karayom at sinubukang pasabugin ang mga paltos sa kanyang mga palad. Ang bawat paltos ay tila isang paalala ng kanyang kahinaan. Naalala niya ang mga gabi sa mansyon kung saan si Wes Pira ang nag-aasikaso sa kanya
Pagkatapos ng trabaho, naalala niya ang lambot ng kamay ni Wes habang nilalagyan ng lotion ang kanyang mga braso. Ngayon, ang tanging humahaplos sa kanya ay ang hapdi ng kanyang sariling mga sugat. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang palad, humahalo sa dugo mula sa pumutok na paltos. Ito ang tunog ng pagsisisi na walang nakakarinig, kundi ang apat na sulok ng kanyang silid. Ngunit ang kanyang pagmumuni-muni ay naputol ng marinig, ang sunod-sunod at marahas na paghampas sa kanyang pintong gawa sa plywood. Kasunod nito ay ang boses ng isang babae na tila nasa gitna ng matinding takot. "Kuya Daniel, buksan mo ang pinto. Tulungan mo ako." Ang boses ni Clarita. Ang boses na dati ay puno ng katarayan, ngayon ay puno ng paghagulgol at desperasyon. Mabilis na binuksan ni Daniel ang pinto. Bumungad sa kanya si Clarita, gusot-gusot ang damit, ang kanyang mukha ay may bakas ng pasa, at ang kanyang mamahaling bag na dati ay ipinagmamalaki niya ay wala na. "Ano ang nangyari sa'yo?" tanong ni Daniel. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. "Sila, ang mga pinagkakautangan ni Mama. Kinuha nila ang lahat, kuya, at hinahanap ka nila." Ang katahimikan sa paligid ay biglang naputol ng tunog ng mabibigat na hakbang ng mga lalaking umaakyat sa makipot na hagdan ng paupahan. Ang mga anino nila ay mahahaba. Tila mga halimaw na handang lamunin ang huling natitirang piraso ng buhay ni Daniel. Paano ililigtas ni Daniel ang sarili kung ang mga multo ng kanyang nakaraan ay ayaw siyang tantanan? May pag-asa pa bang makabangon kung ang bawat hakbang niya ay sinusundan ng panganib? Ang kaba sa dibdib ni Daniel ay tila isang tambol na bumibilis ang tibok, habang ang pinto ng kanyang silid ay muling nianig ng isang malakas na sipa mula sa labas. "Hindi ka pwedeng tumanggi, Daniel. Nanay mo yan. Gusto mo bang mamatay siya ng dahil sa'yo?" Ang boses ni Clarita ay matinis, tila isang kuko na kumakalmot sa sugatang puso ni Daniel. Sa loob ng maliit na silid sa ospital, ang amoy ng gamot at ang tunog ng mahinang pag-ikot ng bentilador ay nagbibigay ng isang mapanglaw na atmosfera. Nakahiga si Doña Milagros sa manipis na kama, ang kanyang mukha ay kasing puti ng telon, habang ang mga tubo ng swero ay nakatusok sa kanyang tuyot na balat. Ito ang lason ng nakaraan na muling bumabalik para lasunin ang kasalukuyan ni Daniel. "Clarita, wala akong pera. Alam mo yan." Mahinang tugon ni Daniel, ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang sariling mga kamay na puno ng kalyo at sugat mula sa construction site. "Ang tanging meron ako ay ang perang pinaghirapan ko para sa anak ko. Para kay Alina yon." Dahan-dahang iminulat ni Milagros ang kanyang mga mata. Sa isang mabilis na galaw, hinawakan niya ang kamay ni Daniel. Ang kanyang hawak ay mahigpit. Tila isang taong malunod na kumakapit sa huling piraso ng kahoy. "Daniel, anak." Ang boses ng matanda ay paos, puno ng artipisyal na sakit. "Huwag mong hayaang makulong ang kapatid mo. Ang mga taong pinagkakautangan ko, sasaktan nila si Clarita. Isang pirma mo lang sa tseke na yon mula sa account ni Alina. Maililigtas mo kami." Naramdaman ni Daniel ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Ito ang pamilyang dati ay sentro ng kanyang mundo. Ang pamilyang itinuro sa kanya na ang utang na loob ay dapat bayaran kahit ang kapalit ay ang sariling kaligayahan. Ngunit sa likod ng mga matang yon ni Milagros, nakita ni Daniel ang pamilyar na kislap ng manipulasyon. Nakita niya ang babaeng tumapon sa kanyang mag-ina sa bodega. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Tila tumigil ang oras habang hinihintay ng dalawang babae ang kanyang sagot. Dahan-dahan ngunit may determinasyon, binawi ni Daniel ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ng kanyang ina. Ang kanyang boses, nang muli siyang magsalita, ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng ulan. "Hindi," wika niya. "Hindi ko hahawakan ang pera ni Alina. Kahit mamatay ako, kahit makulong kayo, hindi ko na muling nanakawan ang anak ko para sa inyo." Napatayo si Clarita.
Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Walang hiya ka. Napaka-ingrato mo. Pagkatapos ka naming palakihin at bigyan ng lahat, ganyan ang isasagot mo? Isinusumpa kita, Daniel. Hinding-hindi ka magiging masaya. Ang pagpapalaki sa akin ay hindi lisensya para gawin akong kasangkapan sa inyong kasakiman. Tugon ni Daniel habang naglalakad patungo sa pinto. Mula ngayon ang buhay ko ay para na lamang sa anak ko at sa babaeng sinira ko ang buhay. Huwag na kayong tatawag sa akin. Lumabas si Daniel ng ospital nang hindi lumilingon. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang pagbaklas sa mga kadenang matagal nang nakagapos sa kanyang kaluluwa. Ngunit ang kalayaang ito ay may kalakip na matinding pagod. Upang mabayaran ang lahat ng utang at mapunan ang college fund ni Alina, pumasok si Daniel sa 3 magkakaibang trabaho. Sa umaga ay obrero, sa hapon ay kargador, at sa gabi ay tagalinis ng mga opisina. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng kanyang opisina, tinitingnan ni Wespira ang isang ulat mula sa kanyang private investigator. Nakita niya ang mga larawan ni Daniel na natutulog sa semento habang break sa construction site. Ang mukha nitong puno ng alikabok at ang katawang tila butot balat na lamang. Naramdaman ni Wes ang isang munting pait sa kanyang lalamunan, ngunit mabilis niya itong nilunok. Ang pagsisisi ay laging nasa huli. Bulong niya sa sarili, habang pilit na ibinabalik ang atensyon sa kanyang mga dokumento. Gayunpaman, ang imahe ng mga sugatang kamay ni Daniel ay tila ayaw mawala sa kanyang isipan. Kinabukasan, sa ilalim ng nakatirik na araw, sa construction site, muling binuhat ni Daniel ang isang mabigat na sako ng semento. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Ang tunog ng paligid ay unti-unting naging malabo. Tila ba lumulubog siya sa ilalim ng tubig. Ang kanyang tuhod ay biglang nanghina at sa isang iglap, ang mabigat na sako ay bumagsak sa kanyang balikat kasabay ng kanyang sariling katawan. Ang huling narinig ni Daniel bago tuluyang mawalan ng malay ay ang mga sigaw ng kanyang mga kasamahan at ang malakas na tibok ng kanyang sariling puso na tila pagod na sa pakikipaglaban. Anong mangyayari sa isang taong ang tanging hangad ay ang kapatawaran? Kung ang mismong tadhana ay tila ayaw siyang bigyan ng pagkakataong makabangon. Maririnig ba ni Wespira ang tawag ng saklolo mula sa dilim ng nakaraan? Ang katahimikan ng pagbagsak ni Daniel ay tila isang babala na ang bawat sakripisyo ay may hangganan, habang ang anino ng kamatayan ay dahan-dahang gumagapang patungo sa kanya. Mami, bakit po hindi sumasagot si Daddy sa tawag ko? Ang tanong na yon ni Alina habang kumakain sila ng hapunan ay tila isang tinik na bumaon sa lalamunan ni Wespira. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa bata na ang kanyang ama ay kasalukuyang nakikipagbuno sa sarili nitong mga demonyo. Ngunit ang sagot ay dumating sa hindi inaasahang paraan nang tumunog ang kanyang cellphone, isang tawag mula sa isang pampublikong ospital sa Maynila. Ma'am, kayo po ba ang asawa ni Mr. Daniel Ortega? Siya po ay dinala rito matapos himatayin sa trabaho. Kayo po ang huling nakalista sa kanyang emergency contact sa lumang record ng kumpanya. Nais sana ni Wespira na tumanggi na sabihing wala na siyang pakialam. Ngunit ang boses ng nurse ay puno ng pagmamadali at bago pa niya namalayan, ang kanyang mga paa ay dinala na siya sa madilim at siksikang ward ng mga mahihirap. Ang amoy ng gamot na hinaluan ng pawis at init ng maraming tao ay sumalubong sa kanya. Sa isang sulok, sa ilalim ng isang bumbilyang aandap-andap, nakita niya si Daniel. Halos hindi niya makilala ang lalaking nakahiga sa manipis at may mantsang kutsyon. Ang balat nito ay naging kulay kape dahil sa tindi ng sikat ng araw sa construction site. Ang kanyang mga pisngi ay humukay at ang kanyang katawan ay tila naging isang balangkas na lamang ng dating Daniel na kilala niya. Madam, kayo po ba ang asawa? Lapit ng isang nurse na mukhang pagod na rin.
Kanina pa po siya tinatawag, pero Alina lang ang binabanggit niya. Sobrang baba ng kanyang asukal sa dugo at tuyot na tuyot ang katawan. Sabi ng mga kasamahan niya, 3 trabaho raw ang pinapasukan nito. Hindi na yata natutulog o kumakain para lang makapag-ipon. Naramdaman ni Wespira ang isang munting kirot sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng kanyang pader ng yelo. Tiningnan niya ang mga gamit ni Daniel sa gilid ng kama. Isang backpack na may mga mantsa ng semento at isang maliit na plastic na may lamang tuyong tinapay. Dahan-dahang iminulat ni Daniel ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Wespira, ang unang reaksyon niya ay hindi tuwa, kundi isang matinding hiya. Mabilis niyang itinago ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kumot. Ang mga kamay na punong-puno ng kalyo, sugat, at itim na dumi na hindi na yata matatanggal ng sabon. Bakit ka? Bakit ka nandito? Paos na wika ni Daniel, pilit na umiiwas ng tingin. Huwag kang tumingin sa akin. Huwag mo akong makitang ganito. Nakakahiya. You did this to yourself, Daniel. Ang boses ni Wes ay nanatiling malamig. Ngunit may bahid ng panginginig na hindi niya maitago. Akala mo ba mapapatawad kita dahil lang nagpakahirap ka? Hindi ko hangad ang patawad mo, Wes. Bulong ni Daniel habang isang butil ng luha ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang maruming pisngi. Gusto ko lang maramdaman na may silbi ako para sa anak ko. Na hindi ako ang magnanakaw na nakita mo noong Pasko. Tumayo si Wespira, hindi na niya kayang tagalan ng eksenang yon. Kumuha siya ng isang karton ng gatas at ilang prutas mula sa kanyang bag at inilapag ito sa maliit na table sa tabi ni Daniel. Inumin mo yan. Ayokong maging ulila ang anak ko dahil sa katangahan mo. Wika ni Wes bago mabilis na tumalikod. Nang makarating siya sa pinto ng ward, huminto si Wespira. Lumingon siya ng bahagya at nakita niya sa pamamagitan ng malaking salamin ng pinto ang isang tagpong nagpahinto sa kanyang hininga. Si Daniel, sa gitna ng kanyang panghihina, ay pilit na bumangon para lamang abutin ang karton ng gatas na iniwan niya. Niyakap ni Daniel ang karton na yon na tila ba ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Habang dahan-dahang humahagulgol sa gitna ng ingay ng pampublikong ospital, ang kanyang balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Isang lalaking durog na durog na wala ng ibang sandigan kundi ang sariling pagsisisi. Isang golden moment ng katotohanan. Nakita ni Wes na ang dating mapagmataas na pader ni Daniel ay tuluyan na ring gumuho, gaya ng pader na itinayo niya noong gabi ng Noche Buena. Kinabukasan, pagdating ni Wespira sa kanyang opisina, isang maliit at lumang binalot na package ang naghihintay sa kanyang mesa. Wala itong pangalan, ngunit alam niya kung kanino ito galing. Pagbukas niya, tumambad sa kanya ang passbook ng college fund ni Alina. Sa loob nito, ang huling entry ay nagpapakita ng kabuuang halaga ng perang ninakaw ni Daniel, pati na ang bawat sentimo ng interes na dapat ay kinita nito. Ang lahat ng perang iyon ay naibalik na, bayad ng bawat patak ng pawis, bawat sugat sa kamay, at bawat gabing walang tulog ni Daniel sa nakalipas na mga buwan. Napatitig si Wespira sa mga numero sa passbook. Ang kanyang puso ay tila isang timbangan na unti-unting gumagalaw, naghahanap ng balanse sa pagitan ng galit at ng lelong na pag-asa. Ngunit habang tinititigan niya ang passbook, isang maliit na papel ang nahulog mula sa loob nito. Isang mensaheng maikli na tila isang huling hiling. Sana ay mapatawad mo ako kahit hindi mo na ako tanggapin. Magagawa nga bang burahin ng isang passbook ang sakit ng nakaraan? O ito ba ay simula lamang ng isang mas malaking pagsubok sa kanilang mga puso? Ang katahimikan sa opisina ni Wespira ay tila may dalang banta, habang sa labas, ang langit ay muling nagdidilim, nagbabadya ng isang bagyo na maaaring muling sumira sa lahat ng kanyang itinayo.
Isang maikling mensahe ang ipinadala ni Wesphira kay Daniel matapos niyang matanggap ang passbook ni Alina. Natanggap ko na ang pera. Salamat. Walang palamuti. Walang emosyon, kasing tipid ng isang transaksyon sa negosyo. Ngunit sa kabilang dulo ng linya, ang 5 salitang yon ay tila isang malaking pabuya para sa isang taong galing sa hukay. Mabilis ang naging sagot ni Daniel. Tila ba kanina pa ito naghihintay sa tapat ng screen? Salamat, Wes. Pwede ko bang makita si Alina sa school play niya bukas? Kahit sa malayo lang, kahit hindi niya ako mapansin. Gusto ko lang siyang makitang sumayaw. Sa loob ng kanyang opisina, napahilot si Wes sa kanyang sentido. Naroon si Javier, tila binabasa ang bawat pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Alam mo, Wes, ang isang bata ay laging naghahanap ng anino ng kanyang ama. Gaano man ito kadilim noon. Mahinang wika ni Javier habang inilalapag ang ilang dokumento sa mesa. Hindi mo kailangang patawarin ang lalaki para bigyan ng pagkakataon ng anak mo. Mas lalong ipapakita niyan ang laki ng puso mo bilang isang ina. Nang sumunod na araw, ang auditorium ng paaralan ni Alina ay punong-puno ng ingay ng mga magulang, amoy ng mga bulaklak at kislap ng mga makukulay na costume. Sa gitna ng karamihan, nakita ni Wes si Daniel. Hindi na siya ang Engineer Ortega na nakasuot ng plansadong barong. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na t-shirt na bagaman luma ay bakas ang pagsisikap na maplansa ito ng maayos. Nakatayo siya sa pinakalikod, sa gilid ng isang malaking haligi. Tila ba natatakot na ang kanyang presensya ay makakasira sa kislap ng auditorium. Nang lumabas si Alina sa entablado para sa kanyang sayaw, nakita ni Wes ang panunubig ng mga mata ni Daniel. Ang bawat galaw ng bata ay sinasabayan ng mahinang paggalaw ng mga labi ni Daniel. Tila ba bumubulong ng mga salita ng pagmamalaki na siya lamang ang nakakarinig. Nang matapos ang performance, hindi nakatiis si Alina. Mula sa entablado, nakita ng bata ang kanyang ama sa dulo ng auditorium. Daddy! Daddy! Ang hiyaw ng bata ay pumailan lang sa gitna ng mga palakpakan. Tumakbo ang bata. Ang kanyang maliliit na paa ay mabilis na humahakbang patungo sa likod. Walang nagawa si Wes kundi panoorin ang kanyang anak na tumalon sa bisig ng lalaking nanakit sa kanila. Binuhat ni Daniel ang anak. Ang kanyang mga braso na puno ng kalyo ay nanginginig sa sobrang pag-iingat. Tila ba hawak niya ang pinakamahalagang diamante sa mundo. Isang golden moment ang naganap sa gitna ng siksikan. Inilabas ni Daniel mula sa kanyang bulsa ang isang bagong-bagong panyo, malinis at puti, na halatang binili niya para sa araw na yon. Dahan-dahan niyang pinunasan ang munting pawis sa noo ni Alina. Ang kanyang mga galaw ay puno ng isang uri ng pagkalinga na hindi kailanman nakita ni Wes noong sila ay magkasama pa sa mansyon. Ang haplos na yon ay hindi haplos ng isang taong nagmamay-ari, kundi haplos ng isang taong nagpapasalamat sa pagkakataong muling makahawak. Naglakad si Wes patungo sa kanila. Huminto si Daniel. Dahan-dahang ibinaba si Alina at yumuko bilang tanda ng paggalang. Salamat, Wes. Salamat sa pagkakataong ito. Bulong ni Daniel, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Wes. Dito ka lang sa labas ng auditorium, Daniel. Huwag mo siyang ilalayo sa paningin ko. Ang boses ni Wes ay tegas, ngunit wala na ang matinding puot na dati ay bumabalot sa kanyang bawat salita. Gusto ko lang malaman mo na ginagawa ko ito para kay Alina. Hindi dahil maayos na tayo. Tumango si Daniel. Sapat na sa kanya ang maliit na bitak na yon sa pader ng yelo ni Wes. Ngunit habang pinagmamasdan ni Wes ang masayang pag-uusap ng mag-ama, isang hindi pamilyar na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Isang pakiramdam na may nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Lumingon si Wes sa may gate ng auditorium. Doon, sa ilalim ng anino ng isang malaking puno, nakita niya ang isang pamilyar na bulto. Si Doña Milagros. Nakasuot ang matanda ng itim na damit, ang kanyang mukha ay tuyot at puno ng galit. Ang kanyang mga mata
ay nakapako sa masayang mukha ni Alina na tila isang buwitreng naghihintay ng pagkakataong Manila. Ang kislap ng puot sa mga mata ng kanyang biyenan ay nagpahiwatig na ang kapayapaang kasalukuyang nararamdaman ni na Wes at Daniel ay isang maikling sandali lamang bago ang isang mas malakas na unos. Bakit narito si Milagros? Anong balak ng matandang babaeng ito ngayong alam niyang unti-unti nang bumubuo ng bagong buhay ang kanyang anak nang wala siya? Ang cliffhanger na ito ay nag-iwan ng isang malamig na kaba sa dibdib ni Wes habang ang tunog ng tawanan ng mga bata sa paligid ay unti-unting nalunod sa bigat ng nagbabadyang panganib. Ang masayang ingay ng mga bata at magulang sa labas ng auditorium ay biglang napalitan ng isang mabigat at nakakasakal na tensyon nang humakbang si Doña Milagros mula sa anino ng malaking puno. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng mapagmataas na awtoridad, ay ngayon ay tila isang tuyot na balat na binalot ng puot at kawalan ng pag-asa. Suot niya ang isang kupas na itim na bestida. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na nakahawak sa isang luma at lapirot na panyo. "Alina! Halika rito sa lola! Apo ko!" Ang boses ni Milagros ay matinis. May dalang pilit na tamis na nauuwi sa isang nakakatakot na halinghing. Bago pa man makakilos sina Wes at Daniel, mabilis na lumapit ang matanda at sinunggaban ang braso ng bata. "Halika na. Sasama ka sa akin sa Pampanga. Hindi ka dapat nandito sa piling ng nanay mong walang utang na loob at ama mong traidor." Naramdaman ni Alina ang sakit ng pagkakahawak ng matanda. At sa isang iglap, ang bata ay nagsimulang umiyak ng malakas. Ang tunog ng paghikbi ni Alina ay tila isang punyal na sumaksak sa puso ni Wespira. "Mami, Daddy, ayoko po. Masakit po." Agad na humakbang si Wespira. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. "Bitiwan mo ang anak ko, Milagros. Wala kang karapatang hawakan siya." Ngunit bago pa man madampian ni Wes ang matanda, isang mabilis na anino ang humarang sa pagitan nila, si Daniel. Sa unang pagkakataon sa kanyang buong buhay, hindi siya yumuko. Hindi siya nakiusap. Sa isang matatag at dambuhalang galaw, hinawakan ni Daniel ang braso ng kanyang ina at pilit na kinalas ang pagkakahawak nito kay Alina. Ang tunog ng pagkalas ng mga daliri ni Milagros mula sa braso ng bata ay tila ang pagkaputol ng huling hibla ng koneksyon ni Daniel sa kanyang nakaraan. "Tama na, Ma." Ang boses ni Daniel ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, kasing lalim ng kulog at kasing tapang ng isang leon. "Wag na wag mong hahawakan ang mag-ina ko. Hindi mo na sila muling masasaktan." Napaatras si Milagros, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa bangha. "Daniel, ako ang nanay mo. Ako ang nagpalaki sa'yo. Itataboy mo ako para sa babaeng ito? Nanay kita. Pero pinili mong maging halimaw sa buhay ko." Tugon ni Daniel. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding emosyon, ngunit ang kanyang tindig ay hindi natitibag. "Mula ngayon, wala ka ng anak na nagngangalang Daniel Ortega. Ang tanging obligasyon ko ay ang protektahan sila mula sa mga taong katulad mo. Umalis ka na, Ma, bago ko pa makalimutan na galing ako sa sinapupunan mo." Ang bawat salita ni Daniel ay tila mga latigo na humahampas sa mukha ni Milagros. Ang matandang babae ay napatingin sa paligid. Nakita niya ang mga mapanghusgang tingin ng ibang mga magulang at ang pagkasuklam sa mukha ng sarili niyang anak. Wala na ang kanyang kapangyarihan. Wala na ang kanyang milya ng utang na loob. Sa huli, lumingon siya at dahan-dahang naglakad palayo. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pagkatalo. Isang aninong unti-unting nilalamon ng paparating na dilim. Nang mawala ang matanda, agad na binuhat ni Wes si Alina upang pakalmahin ito. Sa gitna ng sandaling iyon, napansin niya ang kamay ni Daniel. Nakatayo ang lalaki sa kanilang likuran. Ang kanyang kanang kamay ay bahagyang nanginginig
habang pilit niyang kinukuyom ito sa kanyang tagiliran. Tahimik, ngunit malinaw ang bigat ng nararamdaman niya. Sa isang iglap, naunawaan ni Wes ang kahulugan ng sandaling iyon. Hindi iyon takot. Iyon ay bakas ng isang mabigat na desisyong pinili ni Daniel, ang iwan ang dati niyang sarili at maging matibay na sandigan para sa mga taong nais niyang protektahan. Walang imik na tumalikod si Wes at naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Ngunit bago siya sumakay, huminto siya at tumingin kay Daniel. "Salamat sa ginawa mo." Nang gabing iyon, habang ang ulan ay banayad na pumapatak sa bintana ng kondominium ni Wespira, tumunog ang doorbell. Nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanya si Daniel. Hindi siya humihingi ng pera, hindi siya nagmamakaawa. "Wes!" Ang boses ni Daniel ay mahinahon at puno ng isang uri ng determinasyon. "Aalis muna ako. Pupunta ako sa Mindanao para sa isang project sa construction. Gusto kong magsimula ng maayos. Gusto kong patunayan na kaya kong tumayo ng wala ang pangalang Ortega at kaya kong ibigay ang buhay na deserve niyo ni Alina nang hindi nagnanakaw." Napatitig si Wes sa lalaki. Nararamdaman niya ang hangin ng pagbabago sa pagitan nila, ngunit ang sugat sa kanyang puso ay malalim pa rin. "Bakit mo ito sinasabi sa akin?" "Dahil gusto kong malaman mo na maghihintay ako," bulong ni Daniel habang dahan-dahang lumalapit ang kanyang mukha sa pinto. "Kahit gaano katagal, kahit abutin ng habang buhay, gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat na muling tumayo sa tabi mo." Iniwan ni Daniel ang isang maliit na sobre sa kamay ni Wes, ang mga dokumento ng pagsuko niya sa lahat ng asset ng kanilang kasal. Humakbang siya palayo, ang kanyang anino ay dahan-dahang nawala. Sa pasilyo, iniwan si Wes na may hawak na isang desisyong magpapabago sa kanyang buong buhay. Mapapatawad ba ni Wespira ang lalaking naging dahilan ng kanyang pinakamasakit na gabi? O sapat na ba ang paglayo ni Daniel upang mahanap nila ang kani-kanilang kapayapaan? Ang katahimikan ng gabi ay muling binalot ng misteryo, habang ang tunog ng pagsara ng elevator ay tila isang hudyat na ang panahon ng paghihintay ay kasalukuyan pa lamang nagsisimula. Lumipas ang 2 taon na tila ba isang mahabang panaginip na unti-unting nagkakaroon ng kulay. Sa loob ng panahong iyon, ang pangalang Ortega ay naging isang malabong alaala na lamang sa mga pasilyo ng Calderon Marketing Group. Si Wespira ay hindi lamang nanatiling matatag. Siya ay naging isang ganap na reyna ng kanyang sariling imperyo. Ang bawat desisyon niya ay puno ng talas at ang kanyang bawat hakbang ay may dalang awtoridad na hindi na kailanman matitibag ng kahit sinong Milagros o Clarita. Ngunit sa likod ng kanyang mga tagumpay, may isang maliit na drawer sa kanyang opisina na naglalaman ng mga piraso ng isang bagong kwento. Bawat buwan, may dumarating na sulat mula sa Mindanao. Walang bonggang regalo, walang mamahaling alahas. Ang tanging laman ng mga sobre ay mga litrato ng mga proyektong natapos ni Daniel, mga tulay, maliliit na paaralan, at mga bahay para sa mga nangangailangan. Kasama nito ang mga resibo ng deposito para sa trust fund ni Alina at isang maikling liham na laging nagtatapos sa mga salitang, "Sana ay masaya kayo riyan." Hindi sumasagot si Wes, ngunit hindi rin niya itinatapon ang mga sulat. Pinapanood niya ang pagbabago ni Daniel sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang dating reklamo tungkol sa pagod ay napalitan ng pasasalamat sa bawat pagkakataon. Ang dating kahinaan ay napalitan ng isang uri ng katatagan na naramdaman ni Wes kahit sa malayo. Isang hapon, habang ang ulan ay banayad na humahaplos sa salamin ng kanyang opisina, pumasok si Javier. "Wes, may package na dumating para kay Alina. Galing ulit sa kanya." Binuksan ni Wes ang package. Sa loob ay isang maliit na wooden jewelry box na gawa sa matigas na nara na may ukit ng pangalan ni Alina. Sa loob nito ay isang maliit na vellum paper para sa prinsesa ko sa kanyang darating na graduation. "Patawad kung hindi ako makakarating.
Ngunit lagi akong nakatingin mula rito. Naramdaman ni Wes ang isang pamilyar na kurot sa kanyang puso. Ang golden moment ng hapon na yon ay ang pagkakatanto ni Wes na ang bawat ukit sa kahoy ay ginawa ng mga kamay na dati ay puro kalyo at sugat. Ang mga kamay na natutong lumikha sa halip na manguha. Javier, sa tingin mo ba, ang isang tao ay tunay na nagbabago? Mahinang tanong ni Wes. Ang tao, Wes, ay parang bakal. Kailangan ng matinding init at pukpok bago maging isang matalim na espada. Sa tingin ko, tapos na ang yugto ng pagpukpok kay Daniel. Sagot ni Javier nang may tipid na ngiti bago lumabas ang silid. Pagkalipas ng ilang buwan, sa gitna ng isang maulan na hapon sa Manila, tumunog ang doorbell ng bagong bahay ni Wespera. Nang buksan niya ang pinto, ang amoy ng basang lupa at malamig na hangin ay sumalubong sa kanya. Ngunit higit doon, isang pamilyar na bulto ang nakatayo sa ilalim ng payong. Si Daniel. Ngunit hindi na siya ang basang sisiw na nagmakaawa sa kanya sa ilalim ng ulan noon. Ang kanyang balat ay mas naging kulay kape. Ang kanyang katawan ay naging mas matikas at matatag. At sa kanyang mga mata ay wala na ang anino ng pag-aalinlangan. Nakasuot siya ng isang malinis na puting t-shirt at maong. Simple, ngunit may dalang dignidad na hindi nabibili ng pera. Wes, ang boses ni Daniel ay malalim, kasing hinahon ng dalampasigan. Narito ako para ibalik ang huling utang ko sa'yo. Wala ka ng utang sa akin, Daniel. Naibalik mo na ang lahat ng pera. Tugon ni Wes, bagaman ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. Hindi pera ang tinutukoy ko. Bulong ni Daniel habang dahan-dahang iniaabot ang isang maliit na bouquet ng mga ligaw na bulaklak na tanging sa kabundukan lamang makikita. Narito ako para hingi ng permiso mo. Gusto kong manligaw sa iyo muli. Hindi bilang asawa mo, hindi bilang ama ng anak mo, kundi bilang isang lalaking nagnanais na mapatunayan sa iyo na ang pag-ibig ay hindi pagsakripisyo ng iba, kundi pag-aalaga sa kanila. Napatitig si Wespera sa mga bulaklak. Pagkatapos ay sa mga mata ni Daniel, isang matagal na katahimikan ang namayani. Tanging ang tunog ng patak ng ulan sa bubong ang maririnig. Isang mahabang saglit bago dahan-dahang iniabot ni Wes ang kanyang kamay para tanggapin ang bouquet. Huwag mong asahan na magiging madali ito, Daniel. Wika ni Wes, ang kanyang boses ay may bahid ng isang munting ngiti. Handa akong maghintay ng isa pang habang buhay, Wes. Sagot ni Daniel, habang ang kanyang daliri ay bahagyang dumampi sa kamay ni Wes. Isang haplos na puno ng respeto at pangako. Ang pagpihit ng doorknob sa pagpasok nila sa loob ay tila ang pagsasara ng isang madilim na pinto at ang pagbubukas ng isang bintana patungo sa liwanag. Ngunit bago pa man sila tuluyang makapasok, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa isipan ni Wes. Handa na nga ba siyang hayaan ng lalaking ito na muling maging bahagi ng kanyang mundo? O ang pagpapatawad ba ay sapat na bilang isang huling paalam? Ang cliffhanger ng muling pagsisimula ay tila isang matamis na kaba, habang ang anino ng kanilang nakaraan ay unti-unting naglalaho sa ilalim ng bagong sikat ng pag-asa. Ang sikat ng araw sa hapon na yon ay tila isang banayad na haplos ng ginto sa bintana ng bagong tahanan ni Wespera. Hindi ito ang mansyon sa Pampanga na puno ng malamig na pader at madidilim na sulok. Ang bahay na ito ay bukas, maliwanag, at humihinga ng amoy ng sariwang bulaklak at bagong luto na pagkain. Sa loob ng kusina, ang dating eksena noong gabi ng Noche Buena ay tuluyan ng nagbago ang anyo. Sa pagkakataong ito, hindi si Wespera ang nagpapakaalipin sa harap ng kalan habang ang iba ay nagpapakasasa. Sa halip, si Daniel ang nakasuot ng apron. Seryosong hinihiwa ang mga sangkap para sa hapunan. Ang kanyang mga galaw ay maingat, puno ng dedikasyon, tila ba ang bawat hiwa niya sa gulay ay isang paraan ng pagpapasalamat sa buhay na muli niyang natanggap. Lumapit si Wespera, dala ang isang baso ng tubig. Pinagmasdan niya ang kanyang asawa
Ang lalaking minsan ay naging sanhi ng kanyang pinakamalalim na pighati, ngunit ngayon ay naging kuta ng kanyang kapayapaan. Maupo ka na muna roon. Malapit na itong matapos. I want this to be perfect for you, Annalena. Nakangiting wika ni Daniel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan. You don't have to do this every night, Daniel. Biro ni Wes, bagaman ang kanyang puso ay umaapaw sa kagalakan. Gusto kong gawin ito, Wes. Gusto kong iparamdam sa'yo gabi-gabi na hindi ka na kailanman mag-iisa sa pag-aalaga sa pamilyang ito. Seryosong sagot ni Daniel habang dahan-dahang hinahawakan ng kamay ni Wes. Ang kalyo sa kanyang mga palad ay naroon pa rin, isang permanenteng paalala ng kanyang pagbangon mula sa putik ng pagsisisi. Mula sa garden, maririnig ang masayang tawa ni Alina habang naglalaro kasama ang kanilang aso. Ang bata ay lumalaking puno ng tiwala sa sarili, malayo sa takot at dilim ng bodega. Para kay Wes, ang tawang iyon, ang pinakamagandang musika sa buong mundo, ang patunay na ang mga sugat ng nakaraan ay tuluyan na ring naghilom. Kumusta na nga ba ang mga Ortega sa Pampanga? Ayon sa huling balita, ang mansyon ay tuluyan ng na-foreclose ng bangko. Si Doña Milagros at Clarita ay nakatira na lamang sa isang maliit na apartment, malayo sa karangyaan at mga tea party. Wala silang magawa kundi harapin ang katahimikan ng kanilang sariling mga desisyon. Hindi sila pinatay ni Wespira, ngunit hinayaan niya silang mabuhay sa mundo na sila rin ang gumawa. Isang mundong walang nagnanais tumulong dahil sa kawalan ng pagpapahalaga sa kapwa. Dahan-dahang dinala ni Daniel ang mga pagkain sa mesa. Bago sila maupo, kinuha ni Daniel ang isang maliit na pelus na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay isang simpleng singsing na ginto. May maliit na diamante na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Hindi ito galing sa mana ng pamilya ko, Wes. Binili ko ito mula sa unang malaking project na natapos ko sa Mindanao. Gusto kong palitan ng singsing na nawala sa putik noon. Ang singsing na ito ay hindi simbolo ng obligasyon, kundi simbolo ng paggalang ko sa iyo bilang reyna ng buhay ko. Wika ni Daniel habang dahan-dahang isinusuot ang singsing sa daliri ni Wes. Isang golden moment ang bumalot sa kanila. Isinandal ni Wespira ang kanyang ulo sa balikat ni Daniel. Ipinipikit ang kanyang mga mata habang dinarama ang init ng katawan ng kanyang asawa. Isang banayad na nakuhinal sa noo ang ibinigay ni Daniel kay Wes. Isang halik na puno ng pangako at kaligtasan. Sa huling sandali ng hapon, habang ang langit ay nagiging kulay ube at rosas, nahanap na ni Wespira ang sagot sa lahat ng kanyang mga tanong. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang sakit na yon na diktahan ang iyong kinabukasan. Nahanap na nila ang kanilang kapayapaan, hindi dahil bumalik sila sa dati, kundi dahil bumuo sila ng isang bagong kaharian, isang kahariang itinayo sa ibabaw ng katotohanan, respeto at tunay na pagmamahal. Ang bawat patak ng ulan noon ay naging hamog na ngayon ay nagbibigay ng buhay sa kanilang bagong simula. Ang kusok kep ng nakaraan ay naging isang matatag na pundasyon ng kanilang kasalukuyan. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang tibok ng kanilang mga pusong nagkakaisa. Isang himig ng pag-asa na hindi na kailanman maglalaho.